magpasimula siyang berbo. At ang berbo ay suma sa Diyos at ang berbo ay Diyos. Amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Na ikaw ang lumikha ng langit at lupa at sa lahat ng mga bagay na nagkikita at hindi nagkikita. Na sa pamamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang makamay, ikaw ang gumawa ng tao mula sa likabok ng lupa ayon sa iyong wangis. Ikaw ang walang mansa, walang dungis at walang kapintasan, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, na walang katulad, walang makaigit at kamangha-mangha. Dahil ikaw ang walang simula at walang katapusan, na ang langit na malangit ang iyong tahanan. Ikaw ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. At sa pamagitan ng iyong pinakamakapangyarihang mga kamay, ikaw ang siyang tagapagpala sa amin sa tuwina. Kung kaya't ang iyong kabutihan at ang iyong malambing na pagmamahal ang siyang susunod sa amin sa lahat ng panahon ng aming buhay. At sa iyong bahay ng kapayapaan kami ay mananam hanggang magpakailan pa man. Kung kaya kami ay nagpapasalamat, amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa libu-libong pagpapasalamat, hindi kayang may salarawan salita lamang ikaw ang aming parangalan. Sa lahat ng pagpapala na ibinigay mo sa amin, higit sa lahat sa bagong buhay, mabuting pangatawan sa pagkain namin sa araw-araw at sa kalayaan na aming tinatamasa hanggang sa mga oras na ito. Ikaw ang ilaw ng aming mga paa at liwanag ng aming mga landas. Ikaw ang pumapatnubay at gumagabay sa amin sa dako ng kapayapaan. Kung kaya ikaw ang aming pinagkakatiwalaan at tagapangalaga at kanlungan at hindi na kayo mangailangan pa ng ibang Diyos. Kung kaya ipakita mo sa amin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang iyong kaligtasan at iiwas mo kami sa lahat ng uri ng kapamakan, sa biglaang kamatayan at kinisgrasyahan. Dahil ikaw ang aming dakilang tagapagligtas noon, ngayon at magpakailanman, dahil ikaw ang buhay na walang hangganan. Kung kaya kami ay nagsusumamo sa iyo amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, ipagpatuloy mo ang pagsama at paggabay sa amin, dahil malaki ang aming pananampalataya na hindi makaabot ang kapinsalaan sa amin. Nilalapit man ang kamatayan, dahil ikaw ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, ang siyang mag-uutos ng iyong mga anghel na magbabantay sa amin sa lahat ng aming mga lagad at hawakan kami ng kailang mga kamay. Kung kaya amin inilatag ang aming pag-ibig sa iyo, dahil nakilala namin yung pinakamagapangyarang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoon Kristo. Kung kaya ikaw ang inaasahan namin na magliligtas sa amin, ang palagi naming kasama at sagot sa aming mga dalangin. Aminin pong dinadalangin amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat, na ipagtanggol mo kami sa lahat ng kapamakan at gayon mo kami matagumpay sa lahat ng panahon, dahil hindi kami magwawagi maliban lamang kung ikaw ay kasama namin. Dahil ikaw lamang ang aming pagkatiwalaang tagapangalaga at pinakadakilang tagapagtanggol, ang aming pinakamakapangyarihang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat ka mga kahanga-hanga at pinakahigit naming kapangyarihan. Ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo. Ang aming Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga Hari. Ang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat na aming inasahan, na sa pamagitan ng iyong walang katulad na karunungan at hindi mapantayan na kapangyarihan, ang aming makaaway na olipasta sa aming paglilingkod sa iyo, ay takpan mo ang kanilang mga bibig, bulagin mo ang kanilang mga mata, at gapusin mo ang kanilang mga kamay at paa, upang hindi sila magtagumpay sa kanilang masamang plano at mga gawain laban sa amin na yung mga minamahal na mga bugtong na anak sa Espiritu, na siyang kumikilala, pumupuri at nagtitiwala sa iyong pinakabanal at pinaksakdal na pangalan. Dahil ikaw lamang amang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang makakahigit, walang kaparis, walang maihambing. Walang katulad, walang makatalo at walang makalaban. Ang kakilakilabot, kagulat-gulat, katakataka, kamangha-mangha, at kahangahangang Diyos ng mga Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Ang walang kapantay at hindi mapapantayan ang kagilagilalas na bugtong at buwan na Diyos ng mga Diyos, na ikaw ang aming espiritual na palakol, na siyang paparusa sa mga masamang espiritu,
at ikaw ang pinakamatalas na tabak na siyang ihiwa sa kaluluwa at pinakamatulis na simata siyang lulusob sa salakay may gibaka na daluyong at nilipol sa mga masamang tao na gusto umangkin sa iyong pagka-Diyos at sa iyong kapangyarihan. Kung kaya maraming salamat amang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat sa iyong pagtatanggol sa amin sa tuwina. Sa lahat ng uri ng mga panganib, kapamakan, kalamidad at sa biglaang kamatayan, walang kahit sino mang makagapi, makatalo at makalaban sa amin. Dahil ikaw sa tuwina ay aming kasama. Dahil buo at malaki aming pananampalataya na ikaw ang aming tagapagligtas mula sa mga bitag na aming makaaway at kahit pa sa mga nakamatay na mga salot at pandemya. Tulad ng coronavirus at Ebola, kami ay magtatagumpay sapagkat kami ay tatakpan mo at tukup-kupin mo na yung makapangyarihang mga pakpak na siya naming baluti at kalasag. Kung kaya kami ay hindi matatakot sa kakilabutan sa gabi, hindi sa panaman na humilagpos kong araw, dahil sa salat na dumarating sa kadiliman, ni dahil man sa pag-iba na sumisira sa katanghaliang tapat. 1,000 ay mabubuhal sa aming tagiliran at 10,000 sa aming kanan. Ngunit hindi ito lalapit sa amin. Dahil ikaw ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos ang aming kanlungan. Ikaw ang nagpapatibay sa aming kaluluwa at ikaw din nagtuturo sa amin sa landas ng katuwiran. Dahil lamang sa iyong pinakabanal na pangalan na kahit kami ay maglalakad sa madilim na libis ng kamatayan, wala kaming katatakutan sapagkat ikaw ang aming kaagapay. Kung kaya kami ay nagsusumamo o maasa at nagtitiwala ng aming mga hiniling sa iyo, ay makarating sa iyong pinakabanal na turo ng pag-ibig, habag at grasya. At ibalik ko dito sa amin kasama ito ang kapatawaran ng aming mga kasalanan. Dahil ang lahat na ito ay aming inihiling sa iyong pinakamakapangyarihang pangalan, bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Jesucristo, ang hari na mahari, Diyos ng mga Diyos, ang aming tagapagligtas, tagapagtanggol, tagumpay at pagwawagi, dahil ikaw ang aming buhay. Hindi na kami mangailangan pa ng ibang Diyos. Dahil ikaw lang ang aming bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos. Ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, Diyos ni Jacob, Diyos ni Elias, Diyos ni Father Lahi, ang Diyos ni Pastor Lahi, ang bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, ikaw ang pinakadakilang Diyos na mahukbo, ang Diyos na walang pagbabago, noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Kung kaya kami ay nagtitiwala at sumusunod sa iyong pinakabanal na kalooban, ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos sa mga Diyos, Panginoong Jesucristo, Yeshua Yahweh, na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen. Nadunggan mo ang tingog ko, akong amahan, sa dihang akong nagtawag, taliwala sa kahihitan. Sa dihang naglibog ko, sa buhaton ko, ikaw ang kahayag na naghatag sa paglaon ko. Ikaw sa ligan ko, pati buong ang kasing-kasing ko, bisan asang dapit ako agad dalang kanan ko. Ikaw sa ligan ko, sa kawalan ko, padayon ng panalangin mo. Sa tanang katalaman,
ikaw kaluwasan ko. Sa kahatukan, ikaw ang tagupanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko. Ang bugtong manluluwas o manlalabat ko. Sa panahon sa katalagman, ikaw sa libdanan ko. Sa kagulanan, ikaw manlilipay ko. Sa ikaw giday ko, magiitang amahan, walay makatutong sa imong pagkagamana. Ikaw sa lingan ko, sa tibuok na kasing-kasing ko, bisan asang dapit ato ka, dalampanan ko. Ikaw sa lingan ko, sa kawalan ko, padayon ng panalangin mo. Sa sanang katalagman, ikaw kaluwasan ko. Sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko. Ang bugtong manluluwas o manlalaban ko. Tagay ko kusog, nagikan, lagayon ni mo. Ikaw sa ligan ko, sakit na buhay ka. Tagay ko puso, nagikan, bagayon ni mo. Huwag ako magalupad, sama sa agila. Huwag ako magadagang nawalay pagkakapoy pa. Ikaw sa ligan ko, bit ato magkadalampanan ko. Ikaw sa ligan ko, sa kawalan ko, padayon ang panalangin mo. Sa tanang katalagman, ikaw kaluwasan ko. Sa kahatukan, ikaw ang batong taguanan ko. Ikaw ang buhay na Diyos na amahan ko. Ang bugtong manluluwas o manlalaban ko. Ikaw sa ligan ko, manlalaban ko. Ikaw sa ligan ko, manlalaban ko. Ikaw sa ligan ko, manlalaban ko. Alright, nalaygon kayo ang bugtong ubing Diyos sa mga Diyos, Ginoo si Minog, hari sa mga hari, gamanas ng gamhanan, ang walay mansa, walay buling, ug walay kasaway, nagusarang kabulong lalaki, ang bugtong ubing Diyos sa mga Diyos ng Masus Kristo, nga siya ang pinakalabing gamhanan sa tanan, siya na magbubuhas sa mga butang, makita o dili makita, lakip na sa atong mga hinuluman nga kinabuhi di kaniya. Ug mapasalamaton kita kanunay sa bugtong ubing Diyos sa mga Diyos ng Masus Kristo, tungod siya ndakong gugma kaluoy diri kanatong tanan nga mga tao, anak niya. Ibabaw ni kalibutan na galagson nga sa kanunay gipakita niya nga bisan siya hari sa mga hari, bisan siya Dios sa mga Dios, bisan siya gamhanan sa gamhanan, iyang gitangtang iyang korona sa pagkahari igalagson, iyang gihukas iyang pagka-Dios, iyang pagkagamhanan,
Mi kanaog diri sa yuta nagpakatawo sa pinakakabos nga kahimtang, siya nagantos, nagpasakit, nagpalansang sa Kalbaryo sa krus, nagula siya dugo ug kinabuhi dito sa Kalbaryo sa krus aron lamang kita niya maluwas og mapasaylo sa atong nahimong kasalanan ibabaw nining kalibutana gikan pa sa atong mga unang ginikanan ug hangtod na karong mga panahon na higalagson. Busa mapasalamaton kita kanunay sa bugtong ug bingid sa mga Dios nga mao si Ginoong Hesus Kristo. O nagpasalamat sa bugtong obedyo sa mga Dios nga Hesus Kristo sa iyang mga balaang manulunda nga iyang gipadala kanato higalagson, nagbantay kanato sulod gawas sa atong matag usa ka pinimalay o sa matag usa nato kagawilingon higalagson sa mga anak o katawhan sa bugtong ubong Dios nga Hesus Kristo ibabaw ning kalibutana tungod kay nakita sa bugtong ubong Dios ibabaw ning kalibutana higalagson nga bisan tuod kita giluwas na gipasaylo na sa bugtong ubong Dios apan aning kamot gihapon ang atong kaaway nga mangyawa ug ang iyang mga bakakong propeta ug ang iyang mga butbuton nga magtutudlo ibabaw ning kalibutana higalagson nga wala nagtudlo sa kamatuoran sa kahayag sa pagkamatarong sa dalan sa gingharian sa bugtong ug buhi Dios mo nang gipadalaan ta og mga balaang manulunda aron magabantay kanato adlaw gabi magakupot kanato sa kusganong makamot magatabon kanato sa gamhanang mga pako aron sa kanunay kita mahalikay sa bulok sa kadautan kahit kamatayan datang tao datang espiritu kadisgrasyahan sa dalan kadaot sa atong mga gipangsakyan o sa datang virus nga nagalupad-lupad sa kahanginan nga buot mo pabagsak sa mga bugtong anak pud sa espiritu ibabaw ni ining kalibutana. Ug di nato kalimtan ni Galagson sa pagpasalamat ang bugtong buhing Dios sa iyang mga sinugo ibabaw ng kalibutana ni Galagson nga kini si Father Lahi nga pagbalik sa espiritu gan sa bugtong nasug Pastor Lahi Galagson mo ni ang nagmensahe ug nagdala kanato gikan ta sa lalom nga kangit-ngit gidala ta nila sa makatilingang kahayag ug ipasabot ug pilaila nga adunay Dios nga magagahom Dios nga makatingilahan bugtong ug buhing Dios sa mga Dios nga mao sa Kristo gang ginghariya pagkamatarong mao gayud ang gidala sa sinugo sa mga sinugo sa bugtong ug buhing Dios aron sa pagpasiguli sa kasing sa atong amahan nga pinakalibing gamhanan sa tanan o diri kanato nga mga anak o katawhan sa bugtong ug buhing Dios aron kita magamantala sa kaayo ug ka mahigugmaon pagiluluy-on o sa gingharian o pagkamataro nga kini mulukop tibuok kalibutan sumala sa propesiya ni sulat balaang kasulatan mo nang magasalamat dako ta og utang kabubuton sa bugtong ug buhing Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo sa iyang mga sinugo ni ining kalibutan na pinagi ni Father Lahi ug ang pagbalik sa espiritu gam sa bugtong na sugo Pastor Lahi dalay ko bugtong Dios sa mga Dios nga Hesus Kristo. Luzon, Visayas ug Mindanao birada good boy. May gabi may kaigsuonan o dalaygon kayong bugtong Dios sa mga Dios sa Hesus Kristo adlaw karon nga Martes pitsa 8 sa tuig 2025 sa bulan sa Hulyo igsoon higala kumusta kamo tanan kini na usab inyo ang kabirada sa kagabion sa social media sa mga bulaang propeta nga nagatigaw-tigaw sa social media higalagson Brother Oliver Maglasang higalagson og sa kanunay kung gipasalamatan ang bugtong Dios sa mga Dios sa Hesus Kristo og bisan tuod higalagson nga wa ta katingog gahapon tungod kay natay importante nga gilakaw usab tungod kay dunay mga naamay mga meeting diri sa LGU higalagson tungod kay mo ni kagahapon ang ilahang promise o kauban sa off-taking higalagson sa second sa ikaduha nila nga pagdaog higalagson sa mga namunuan diri sa Misamis Occidental o diri sa siyudad sa Tanggob igalagson mo nang mura og mga hapit na taas 9 ka uli gabi igsoon mo nang kamingaw nako igsoon sa atong mga kahigalaan kaigsuonan diri social media ug sa kanunay ako naghangyo sa bugtong Dios sa mga Dios sa Hesus Kristo niini kagabion sa iyang programa social media igalagson nga gituyo gyud pagmugna sa bugtong Dios nga sinugo ibabaw ni kalibutana aron sa kanunay nga ang mga anak o katawhan sa bugtong ug buhing Dios managhiusa sa kapagtuo sa kagugma o sa gitawag og paglaom pinagi sa balang pulong sa bugtong Dios ni sulat balang kasulatan aron kita magawali sa iyang gingarian ug pagkamatarong mulukop tibuok kalibutan sumala sa iyang balang pulong ni sulat balang kasulatan higalagson ug ato ding gi-welcome ang ato ang mga devoted Division Magnet Pastors Luzon, Visayas ug Mindanao Division 1 Luzon ang atong buutan nga pastor Division 1 Magnet Pastor Benji Namokatkat
kauban siyang mahal sa kinabuhi kang Sister Jenny P. Lubay na mukatkat og sa iyang anak og sa tanang pamilya ni Pastor Benji og sa tanang mga kaigsuuna to mga Pastor Gilder diya sa Makahambos, Cagayan de Oro City, Division 1. Maayong gabi kaninyong tanan, dalaygon kay bugtong sa Diyos nga mas gusto. I miss you, Division 1. Sa Division 2 usab gipangunuan sa atong buutan nga Division Magnet Pastor diya sa Upper Luinab, Iligan City sa Bisaya sa Galagson. Siya ang Division Pastor, Pastor Edgar Kalo, kauban siya kapis kinabuhi siya mga anak ug gapo sa tanang mga kaigsuuna to diya mga Pastor Gilder, mga Kingdom citizens sa buong Division 2. Maayong gabi, dalaygon na bugtong sa Diyos nga mao sa Kristo. Og sa Division 3 sa Mindanao, Higalagson, Pastor Claudio Portalo Bosmion. Wala sila na ikson. Luzon, Visayas ug Mindanao, Division 1, 2, 3 Higalagson. Og ang atong gikamingawan nga debuted Division Magnet Pastor, Pastor Claudio Portalo Bosmion. Pastor Clouds, kauban si mahal sa kinabuhi ug si mga anak ug apos tanang mga Pastor Gilder, mga Kingdom citizens sa buong Division 3 sa Margos sa Tubig, Zamboanga del Sur. Pastor Claudio, maayong gabi, dalaygon ng bugtong sa Diyos nga mao sa Kristo. Division 4 ato ang igsoon sa diya sa Matugas Alto, Jimenez, Misamis Occidental, Pastor Joseph Salik, kauban sa pamilya sa mga Pastor Gilder, o sa buong Luzon at buong Palawan, mga kaibigan, mga kapatid, na ating mahal na pastor dyan, Pastor Nestor Manga, kasama ng kanyang maybay at sa lahat ng mga pastor at elder sa buong Luzon at Palawan. Magandang gabi po sa inyong lahat. Purihin natin ang nag-iisang bugtong at buhay na Diyos na Diyos, Panginoon Kristo na pinaka makapangyarihan sa lahat. O pinagi sa atong pagtuon ni kagabion sa bugtong ug video sa mga Dios sa Kristo ni sulat balang kasulatan, manginaot ang iyang balang espiritu gam kaalam atong hangyon. Ang bugtong ug video sa mga Dios nga sa Kristo nga pinaagi niini ipakita nato ang iyang makatinlang buhat sa balaod na sulat balang kasulatan aron sa kanunay mahimo nato nga mensahe itong kaugalingon ug sa diha nga maminsayan atong kaugalingon di Galagson ato kining makinabuhian sa matag adlaw samtang kita nagahulat sa ikanang pagpadayag sa bugtong ubong Dios ibabaw ning kalibutan tungod kay gusto sa bugtong ubong Dios sa mga Dios nga mao sa Kristo nga ang iyang mga anak o katawhan ibabaw ning kalibutan sila ang mahimong representante o mga ambasador sa bugtong ubong Dios. Siyang gingarian o pagkamatarong siyang pagka-Dios mismo. Higalagson nga makita sa mga katawhan tibuok kalibutan, higalagson nga ang iya di ay mga katawhan maugayod ang maipakita nga naa ang tinuod nga gugmaw kaluoy siyang gingarian o pagkamatarong sa tinud-anay gayod di Galagson. Muna nang pasalamat sa bugtong ubong Dios, pinagi siya balang espiritu gam kaalam siya balang pulong ni balang kasulatan tungod kay nakita og nasayod ta higala igsoon nga ang kabinungdanon niini gusto sa bugtong Dios maaplikar natong tanan. Dalaygon ng bugtong Dios nga Hesus Kristo. Og ang tema di ay nga ato pagasawan sa pagtuon ni kagabion sa bugtong ubong Dios. Adisir nato, adiserta Higalagson unya ang atong mga commenters, reactors, mga bashers Higalagson. Atong isulat ninyo daan diya sa comment section aron atong pagbasahon unya human sa mga pipila ka mga bersikulo kapitulo nga atong tasawan sa pagtuon ni kagabion sa bugtong Dios ang programa social media Higalagson. Ang tema nga naguluhan, isa ka ba na tumalikod sa bugtong at buhay na Dios? Malaking katanungan yan, kaibigan, mga kapatid. Isa ba tayo na tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos? Sa anong pamaraan? Kaibigan, kapatid, bakit ka ba tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos? Sa anong paraan ba tayo tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos? Yan po ang malaking katanungan sa ating puso't isipan ngayong gabi. Sa pamagitan ng turot aral ng bugtong at buhay na Diyos sa kanyang banal na salita, dito natin mababasa, makikita sa banal na aklat ng bugtong at buhay na Diyos, Panginoon Kristo na makapangyarihan sa lahat. Isa ka ba na tumalikod sa bugtong at buhay na Diyos? O panimbayan din nato ang akong mahal sa kinabuhi, ang akong BBCL, ang akong tulo ka bibi, akong BBCL,
ang akong very supportive nga kapikas kinabuhi ang akong bibi kuya Brents Maghanoy watching with us. Maayong gabi kaninyo kuya Brents o kang bibi Abigail nga palangga ni Papang. Maayong gabi kaninyo diya mga palangga mga bibi ko. O dito sa Pikas Dormitory Galagson sa mga Alvarez family nga gidumalaan sa atong butang igsoon Sister Juliet Alvarez ug sa akong kuya ug ati kuya Janrel Alvarez o kang ati Ijel Alvarez Amorio higalagson ug sa mga Flores family ug sa Maghanoy ug Mihurada family maayong gabi kaninyong tanan ug dito di ay sa sumalig sa Muaga del Sur o kang Brad Jiki Maghanoy o sa iyang pamilya o kang Brad Ray Flores kauban sa iyang pamilya o sa kong mama dito sa Iligan ni Galagson kang Mama Gaudiosa Maglasang o sa akong mga igsog pagumangkon sa matausan nila kapamilya kan Dodong sa iyang pamilya o kang Gino kan Jojo ko ba sa pamilya kang RJ ko ba sa pamilya o kang Manong Jocelyn ko ba sa pamilya o kang Ate Media sa Iloilo o kang Kuya Toto Dipon Maglasang maayong gabi kaniyong tanan ko ba si mong anak o gapo o kang Elder Gino Maglasang diya sa RM Mulabi maayong gabi kanyo ko ba sa pamilya o diya sa Tukuran ni Galagso o sa Mulabi usab ang atong Kingdom Vanguard Tata Maglasang maayong gabi kanimo da brother o dalaygon kayong bugtong Dios sa Dios nga mao sa Kristo. O kunya igalagson ang inyong mga pagpa-shout out, pagdugang sa gitawag o sa pagtuon, igalagson sa inyong mga bersikulo kapitulo pwede po ninyo ibutang diya aron atong pagtagad. Unya paghuman sa mga pipila ka mga bersikulo kapitulo nga atong pagasawan sa pagtuon ni kagabion sa bugtong ug buhi nga Dios. Usa ka ba nga mintalikod sa bugtong ug buhi nga Dios? Sa Bisaya igalagson, sa Tagalog isa ka ba na tumalikod sa bugtong at buhi nga Dios? So sa paanong paraan mga kaibigan mga kapatid, basahin natin ang isinulat ni Apostol Pedro sa kanyang pahayag dito sa 2 Peter chapter 2 verse 1 to 22. Kung ang inyong una-una kasing-kasing andam na sa pagdawat sa Balang Espiritu gab kaalam pulong sa bugtong buhi Dios. So karong gabi una atong pagadawaton ang iyahang kaminungdanon siya pagkaon nga espirituhanon ni Galagson sumala sa Mateo 4:4 dili mabuhi ang tao sa tinapay lamang kundi sa matagpulong nga igula sa ngabil sa bugtong Dios para sa atong kalag ug espiritu nga pagkaon higalagson. Og mahinaot ko andam na sab ang inyong ballpen notebook Biblia higalagson tungod ay sundan nato ang kaminungdanon sa malampulong na sulat balaang kasulatan. 2 Peter chapter 2 verse 1 to 22. Dito po natin i-focus ang ating sa Bisaya pa pagtuon higalagson sa gamanang pulong sa bugtong ug buhi Dios. Ito po ang dito po sa pinakadulo magkaibigan mga kapatid ang title nito is mga huwad na guro. Sa Bisaya mga mini nga magtutudlo higalagson. So bakit tayo nakapunta dito sa ating tema kaibigan mga kapatid? Isa ka ba na tumalikod sa bugtong at buhay ni Diyos? So dito natin malalaman mga kaibigan mga kapatid kung sino ba talaga ang pinakapunot dulo sa ating pagtalikod sa bugtong at buhay na Diyos. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ito po ang sabi. Ito po sa verse 1 to 22. Noong una, purihin natin ang isang bugtong at buhay ni Diyos. Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Noong una, may mga huwad na propetang lumilitaw sa Israel. Gayon din, na huwad na guro. Lihim silang magtuturo ng mga maling aral na ang dulot ay kapahamakan. Pati ang Panginoong nagligtas sa kanila ay kanilang itatakwil, kaya't di magtatagal at sila'y mapapahamak. So, unsa di giingon ni Galagson, muabot ang panahon nga mugula diri sa kalibutan ni Galagson ang mga mini nga mga propeta o mga mini nga magtutudlo igalagson nga kining mga tawhana magatudlo sa binakak o binalitad nga pamaagi sa bugtong ug buhi nga Dios sa pamaagi igsoon apan dili mo ipamaagi sa bugtong gibaliktad nila ang pamaagi busa ang ilang gitudlo igalagson naghimo lang ni siya og gitawag og kapandulan og kabackslairan sa mga tao nga mingsunod nila igalagson. Ito po ang sabi sa verse 2. At marami silang mahihikayat na sumunod sa kanilang kahalayan.
Igalagson. So di po nato ika-connection, sa tawag na pangulipas igalagson tungod kay daghan gyapon ang maila tungod kay sa kalibutan sultian ta mo sa klaro o tinuod nga istorya ang ngalan nga tawo igsoon kung imo nang balihon uwat igalagson. So dali lagi mauwat ang tao sa inana ang pamagi ilabi na mas daghan ang mutuo sa binutbut og katawanan higalagson kontra sa kamatuoran. Mo na bahong kuan to agipon kalakihay so at marami silang mahikayat na sumunod sa kanilang kahalayan at dahil dito pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Ayun yun ang masakit kaibigan mga kapatid, na pati ang daan ng katotohanan para sa ating kaligtasan, kaibigan mga kapatid, ay mapapahamak. Bakit po? Dahil siguro sa kanilang turo na walay klaro. Tungod kay ang istorya sa bugtong, ang iyang plano, ang iyang balaod, mauni ang iyang balaod, gibaliktad o gi-isled lang gigalagson. O matod pa na may istorya nga matod pa ni Pader Lahi, matod pa ni Pastor Lahi, ug ingon sa Ginoo higalagson. So daghan ang mga pamaagi higalagson nga ilahang igidaggebot-bot higalagson pinaagi sa pangalan sa bugtong ug videos ug sa sinugo sa bugtong sa pangalan ug sa pulong sa bugtong ug videos. Daghan igsoon. Mao bitaw nahimo ang Mateo 7:21-23 higalagson tungod kay naagyud na mahitabo. Daghan kana kung katawag Ginoo daghan nagtawag igsoon. Daghan po nagamit sa pangalan sa Ginoo pero ang problema higalagson ilang ginabalitad ang kamatuuran pinaagi sa kahayag sa pagkamatarong sa dalan sa gingharian sa bugtong ug buhi Dios. So di ba? Pati ang daan ng katotohanan ay mapaparatangan ng masama. Bakit po, kaibigan mga kapatid? Dahil ginawa nila at ginamit nila ang pangalan ng bugtong at buhay na Diyos, ginamit pa nila ang banal na salita ng bugtong at buhay ni Diyos, kaya nga yun ang mangyayari. Na mapaparatangan ng masama. Nagiging masama ang kabutihang idinidulot ng bugtong at buhay ni Diyos para sa ating kaligtasan, sa ating kaluluwa doon sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Kristo ng pagkapangyarihan sa lahat. Verse 3, sa kanilang kasakiman, lilinlangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Wow! Mga igsoon, himuon tikang ikaw muni mong trabaho para diri sa ako ang pagtulunan. Nindot kay igsoon mga nindot nga mga timutumo nga mga palapala nga mga pamaagi sa binutbot higalagsoon nga wa gi klaro igsoon. Matod pa, sa kanilang kasakiman linlangin nila kayo sa pamagitan ng kanilang matatamis na pananalita. Matagal nang nakahanda ang hatol sa kanila at ang pupuksa sa kanila ay hindi natutulog. Kaya nga sabi ni sa awit in material song, magibig kapatid, natutulog ba ang Diyos? Ayun. Hindi natutulog ang pupuksa sa kanila, kaibigan na kapatid. Verse 4, hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Tama. Period. Ikson. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Mayroon tayong nabasa dito mga kaibigan mga kapatid. Sabi ng bugtong at buhay Diyos, ni anghel man na sabi nila galing sila sa langit, pupunta dito sa lupa at sabihin nila, ito po ang aming dinadala na mensahe. At sabihin na pa ng bugtong at buhay Diyos sa kanilang sa Biblia mga kaibigan mga kapatid, kahit na anghel magdadala ng mensahe na taliwas naman sa aking sa pulong sa bugtong ubilis sa sulat balang kasulatan ni Galagson, miingon ng bugtong ubilis, tungluha sila. Nga naman nga, tungluhon may Galagson, so kinsa di tinungluan ng ikalikiya, Galagson. Kadto mga taong nagtuis sa kamatuuran ni Galagson, imbis na naiuban diya nga ingon ang balang kasulatan, dad-a sa akong mabalay, tigumana, tipigana, na kung halal o ikapulo, aron adunay panalangin nga akong ibubugi ka sa langit. Tambuanan sa langit, ibubo ko sa mga madagayaong naghahatag dito sa balay tipiganan. Okay, ilang balihon man nila, dala sa ako ang kaugalingon kay ako ang tinubdan. Nalisod na igsoon. Lisod na ng kalakihay Galagson. Hindi pinatawad ng Diyos ang mga anghel na nagkasala. Anghel nga nagkasala, hindi patawarin. Ikayo pa kaya? Ginawa niyong propeta yung pagkatao ninyo. Ginawa niyong huwad na guro. Kaibigan kapatid,
Bakit tinatawag kayo huwad na guro? Kasi po, yung turot aral nyo, nagtuwad-tuwad. Gibaliktad, mas Bisaya pa, baliktad. Uban sa itong mga utok nga baliktad na Higalagson, wa gyud nagrimao Higalagson. Sila itinapon sa impyerno, kung saan sila iginapo sa kadiliman, upang doon hintayin ang araw ng paghuhukom. O gusto ko ba kayong pupunta doon? O sige, pasakop kayo sa mga huwad na propeta at huwad na guro. Doon kayo, dumarami kayo ng padami, mga kaibigan, mga kapatid. Ayun. 5. Dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noe na mangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. No? Yun ang dapat natin tandaan. Matuwid na pamumuhay. Kaibigan, kapatid, sino bang may sabi sa akda ng kanilang bagong libro? Ito po ang malaking sampal, kaibigan, kapatid. At ito po ang kanilang doktrina dinadala. Nasabi pa nila, mga kaibigan, mga kapatid, kahit na og sa Bisaya pa gasog bisan tuod og tuyoon nimo pagpakasala, manghayo lang kag pasaylo, maluwas ka og mapasaylo jud ka, brother, sister. Hoy, asa man na nabasa Higalagson? Kung sa gingon, wala sa iniligtas maliban kay Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay. Hindi yung nagpatuwad-tuwad lang ka na mensahe, matuwid, hindi patuwad. Oy, ayaw po kayo pagpitagtong binugo dong. At ang 7 niyang kasama, iniligtas ng Diyos. Sinumpa at tinupok ng Diyos sa mga lungsod ng Sodoma at Gomora upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ano ba ang andun sa Sodoma at Gomora? Yung mga babae, mga kapatid, mga kaibigan, ano ba yung anong tawag dyan? Sisiping sa kapwa babae. At yung lalaki naman, sisiping sa kapwa nila lalaki. Kaibigan, mga kapatid, suriin natin at diskubrihin natin ngayon kung sino ba talaga sa atin ang may daladalang kautusan at doktrina na galing sa Sodoma at Gomora. Kaya ba sa Bisaya pa ni basin og nangalipat ra tani ba? Upang maging babala sa masasama tungkol sa kanilang kasasapitan. Ngunit iniligtas ng Diyos si Lot, isang taong matuwid. Hindi yung sabihin nila na kahit na magpatuloy kasi yung kasalanan, kuan lang jud ka. Ngay na sa ilo sa bahalag balik basta bahalag gig sa ilig yun. Kaya nga lang mata nila og usay tawag na sa tuwa, mga kuan kulot mga scribag parisyo. Dahil sa mga kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Anong ginagawa nila, mga kaibigan, mga kapatid? Kahalayang ginagawa ng masasama noong panahon niya. Kaya nga, sabi ko sa iyo nung panahon ng ating pagkakasala, noon, hindi binabalik-balikan. Yung ginawa natin noon, wag na nating gagawin pa kapag ikaw ay nabautismuhan na, kaibigan, kapatid, at pinatawad ka na ng bugtong at buhay na Diyos, wag mo namang ulit-ulitin. Ulit lang yung kang iro. Kaya pag iniro ba? Verse 8, naghihirap ang kalooban ng matuwid na taong ito sa kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya nakatira doon. Nagsakit ang dughan ni Lot, Higalagson. Ultimo siyang pamilya. Ultimo sa iyang silingan, siyang parinti, Higalagson. Wa gyud nagmatinud-anon sa pag-alagad, sa pagtuo, sa bugtong ug Diyos. Ultimo pagrespeto, Higalagson. Wa gyud. Nahitabo pa na sa tuong kapanahon karon, Higalagson? Nahitabo gyapon. O sa inyo sa balang kasulatan, ang mahitabo sa una, mahitabo ra gyapon karon, Higalagson. Mo na pinaka-importante natong diskubrihon. Kung matod pa, kasamaang nasaksihan niya araw-araw habang siya nakatira doon. So araw-araw, kaya nga sinasabi natin,
mga kaibigan, mga kapatid, itong pang-araw-araw natin ginagawa, sana po ay lumigaya naman ang bugtong at buhay na Diyos na tayo ay nangangaral o tayo ba ay anong tawag doon? O sa Bisaya pa, bisan og nang inabuhi ka nga sa kalibutan higalagson, ayaw po panghimo og palabii po nimo papanginabuhi nga ultimo ang buhi sa imong sigataw imo pong patyon higalagson. Narabay bagong na viral karon higalagson nga dili kuno ka pwede nga magsilos kung wala kay kasal. Patay rin ko bagong viral higalagson, no? So delikado ison. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa kanya. Ano daw mga kaibigan, mga kapatid? Alam ng Panginoong Jesucristo, ha? Sa mga taong tapat. Ano ba yung tapat? Ha? Yung ginagawa mo na hindi mo hinahaluan ng mga pa-eme dyan. Kaibigan, mga kapatid. Sabihin mo pa nga kahit na ano ba yung pagsabi sa isang tao sa akin, sabi niya, totoo ba yung elder? Ano brother? Sabi kasi ni hindi na natin pangalanan, baka sumikat pa. Sabi niya, kahit na sa Bisaya pa, kahit bisag tuyuon ko nimo pagpakasalan, basta mangayo lang kag pasaylo, bahala gigibalik-balikan nimo na, okay ra, pasayloon ka, matag ra ka. Nindot tapos yung doktrina, brother. Ha? Nindot kaya ang doktrina, no? So, delikado ison. Alam ng Panginoon kung paano ililigtas mula sa mga pagsubok ang mga tapat sa Kanya. Kung tapat ang ang ating ideklara, mga kaibigan, mga kapatid, yun, ang bugtong at buhay na Diyos sa ating buhay ay siguro namang hindi tayo niya papaltusin sa ating mga panampalataya. Na tayo po ay gustong maligtas, gustong magbago, gusto naman tayo na lalakad sa katuwiran, sa kanyang kaharian. Kung tayo po ay magiging tapat sa banal na salita ng bugtong at buhay na Diyos, tayo po ay kanyang ililigtas. Hindi yung it's a prank. Bahala na, basta magbali lang ta, okay na magbinsay ta dala sa pangalan o pulo sa Ginoo, basta kay bahala nang magsigtag kasala. Hindi ta pala doktrina ay asa masyagikag doktrina ba sa mga ulod. At kung paanong paparusahan ang masasama hanggang sa araw na sila'y hatulan. Paabot lang ha, brother, sister, paabot lang. Lalo na ang sumusunod sa mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pwedeng luuya, Ikson. Katong mga nagsunod ninyo ba? Luoy lang pamilya, luoy lang ang mga kanibitong ang giingon sa bugtong may Diyos, katong mga kaliwatan ba? Mga first, second, third, fourth, hanggang sa kapuapuhan natin, mga kaibigan, mga kapatid. Yun ang magdusa sa ating mga ginagawang katarantaduhan. Hindi tayo naging tapat sa bugtong at buhay na Diyos. Kaya nga sabi ng bugtong at buhay na Diyos, hindi itong sabi ni Padre Lahi, sabi ni Pastor Lahi. Puro kayo sabi-sabi, wala naman kayo originality. Ito po ang sabi ng bugtong at buhay na Diyos. Kung tayo po ay mangahas sa pagiging tapat sa Kanya, tayo po ay Kanyang ililigtas. Kaibigan, mga kapatid, sa kapahamakan ng espiritu ng diablo. Nakusa siyang nagagayad sa ating utak sa kasamaan. Ang banal na ano ba yung tawag, banal na aso santong kabayo. Hindi naman yan banal na utos ng bugtong at buhay na Diyos na gagawa ka ng kapahamakan at gagawa ka ng kasalanan, ipag-pray mo lang araw-araw, kahit araw-arawin mo pa pagpakakasala. Ano ba'y doktrina yan, brother? Hoy! Kanipa, lalo na ang sumusunod na mahalay na nasa ng katawan at humahamak sa kapangyarihan ng Diyos. Pangahas at mapagmataas ang mga huwad na gurong binabanggit ko. Wala silang pakundangan sa mga tagalangit at sa halip ay nilapastangan pa nila ang mga ito. Galiman kay son.
giunsa ninyo pagpakaulaw, giunsa ninyo pagpakabastos ang bugtong ug buhi nga Dios. Ang iyang pangalan ug pulong, giunsa ninyo pagka nangabot mo bisag asang barangay, bisag asang suok sa inyo ang amot asa mo yung taong suok. Para lang sige mo banggit sa mga way klarong mga naong dagway o mga pulong istorya yung tao nga may kita mong istorya igsoon. Lami kay paminaw na itong mga istorya pero storybot. Sa storybot, istoryang butbot ra gyapon tanan. Nganong nihitabo mga storybot tiga lang so tungod kay wa gyud katoy dili tinuod ba? Puros butbot igsoon. Ito, verse 11, samantalang ang mga anghel kaysa mga huwad na guro na higit na malakas at makapangyarihan ay hindi gumamit ng panlalait sa kanilang paghaharap sa Panginoon ng sakdal laban sa mga ito. Labaw pa masiguro sa mga anghel. Laliman ka gamiton pangalan sa Ginoo. Gamiton pangalan kunuha sa Scramble Kingdom. Na gamit pas pangalan sinugo para lang ihimo ang taklob sa cover of the book. Para lang mapansin. Kasi KSP. Ano bang KSP? Kaibigan mga kapatid, kulang sa palo. Kulang sa pansin pala. Gumamit ng panalait sa kanilang pagharap sa Panginoon. Nasakdal laban sa mga ito. Mga anghel tanaw mga anghel higalagson, wa gyud naggawas og mga daotang pulong. Bahin sa pagdaot higalagson pero kanay mga tulibagbag higalagson nga mga taong mga balaan og mga bright so sobraan sa gitawag og research. Ginaliman ka ignong ka nga, uy, kamo mga tinong. So daghan kay itong istorya sa unang panahon, igsoon. O daghan pang mga, mga inana nga mapamaagi. Karon og mo'y iyang istoryahan og ibalis ilang istorya, dito nagkisik-kisik, igsoon. Sakit na yung matuoran. Sakit ang matuoran. Kasi ingo sa Mateo 7:12, buhata ngadto sa uban ang gusto nimo buhaton diya uban kanimo. Subot pasabot, kung unsay imong gibuhat sa imong sigataw, mo na imo risbak nimo igsoon. Kung naghimo man ka og gitawag og kapalpakan o gitawag kaminusan sa imong sigataw, mubalik na nimo. Mupalpak pug ka, muminus pug ka igsoon. Muminus imong timbang ba? Mahimo na ka, maulawan na ka, nyang kada istorya nimo anay klaro. Ata lang yung taka lang ka bungas yung baba nga o anak ka di mao dili na maoy dili na Bible based foundation kay wait ito basta gatuo po ng mga tao nga tungo si mong kabret mao na gipon to kay waan po basa-basa po Biblia at sa sa Biblia bumasa kayo umintindi basa og pagsabot minyo sa Osyas nangamatay ang katawan tungod sa kakulang sa kabalo mamatay ka kung magsigi ka nga sa imuhang mga mensahero. Pero kung ikaw mismo mo diskubre sa balang kasulatan ni Galagson, tudluan ka sa bugtong ug buhi nga Dios. Kay mo na gusto niya nga ikaw mismo mo diskubre sa balang pulong sa bugtong ug buhi nga Dios. Verse 12, ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan. Nakakluuya pa rin mga tawanan. Mga, the man and woman in know-how. Kung sa'yo know-how, yan soon. May mga kuwan ba? Kung sa kuwan pa, kung sila pa istorya sa uban, may mga kabangkaag. Bright kabuwang. Laliman ka nagsoon, kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan kaya papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. Mabitaw ingon ako igsoon, kung unsay imong gibuhat si mo sigataw mo po ni bubalik nimo. Kung gipatay nimo ang paglaom si mo sigataw galagsoon, patyon po na ang imuhang mga paglaom sa bugtong ug buhi Dios. Ayaw ko istoryahe na miyo ka nga mabitaw to sa gingon ni mobalik ta sa gingon ni Father Lai Pastor Lai igsoon. Mubalik ta dito sa istorya nila.
Kung kining mga tawhana imo naman gani ning nagsugod kag gitawag og walay klarong desisyon, walay klarong doktrina, walay klaro nga pamaagi, ang sangputanan na niwa gyud klaro. Ay pagdahom diyan na pre klaro. Loud and clear na higalag soon. Ingon pasulay. Mahal, itong butones ko pag inayos mo ito, kung isa ay tabingi, isa sa simula pa lang tabingi na, pagdating sa dulo, tabingi na yan lahat. Sino sinabihan yan? Ang kanyang mahal. Kaya nga sinabi na niya, propesiya yun. Hindi lang nila inintindi kasi wala kasi silang iintindihin. Paano makaintindi? Wala namang naintindihan. Sabi niya, sino ba ang masabi niyan? Ang bugtong na sugo. Sabi niya, mahal, pag ang unang butones ko ay tabingi na, hanggang sa dulo na yan, mahal, tabingi. Anong ibig sabihin? Ang pag-discovery nimo sa bugtong uboy, ang imong pamalaod ug pamaagi, kung sipiat na gani sa sinugdanan, sipiat ka sa katapusan, day. Ay pagpangutada dihang mo yung dili uy, sipiat pa. Sinugdanan ra ni pag-abot dito. I hope so. I hope so. Kung kita mismo mo kanibitong ang tao, ang bugtong uboy inani ni. Once gani gipangita sa bugtong uboy kanibitong pasaylo ako tungod kay nasipiat day ko. Kana, gana sa bugtong yung pasaylo ako, ugma mo pasaylo ako. Ang gibuhat kay lagson, mo ra gyapon nga sipiat. Gagadudam ko nimo rin. Pero kaning kinasing-kasing ba? Bugtong videos pasaylo ako. Mga kaigsunan, yan ang pinagsabihan namin ng dalawang tao na tumawag sa akin. Sabi niya, gusto lang namin na marinig sa kanilang bibig. Yan Yan, brother. Kaya nga Pero ayaw nila. Ano brother? Ayaw nila. Kasi po, may pride bar. Sa ingon pa, kung pus lamang may impyerno, tao daghan mapunta. Ang mga taong ito ay parang mga hayop na walang isip at ipinanganak upang hulihin at patayin. Gusto ka na? Kinakalaban nila ang mga bagay na hindi nila nauunawaan, kaya't papatayin din sila tulad ng maiilap na hayop. Pahirapan sila gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Sabi, kung ano ang iyong ginagawa, yun din ang gagawin ng bugtong at buhay na Diyos. Pinutol nyo ang ugnayan nyo sa bugtong at buhay na Diyos sa pamamagitan sa pagpamutbot. Munang bisag unsahog ampo igalagson, panalipdi mi amahan, panalingini mi bisag unsa li istorya igalagson, wa nay panalipod. Tanaw si Saul igson. Naa pa ba'y panalipod o panalangin na niya igalagson? Mga Ginoo. Nga naman, wala na. Nagdiskarte sa giyang kaugalingong diskarting palpak igson. Magbutbuot man. Basta tao magbutbuot, diskarte ka, nga wala kay klarong diskarte, imong kabubuton, walay labot ang bugtong videos, pikat yung kada day. Wala yung kada. Pahirapan sila. Gaya ng pagpapahirap nila sa iba. Ang kaligayahan nila ang hayagang magpasasa sa nasa ng laman. Asa na ko nung mamalipayo, nagsoon, diha ragyod mo taman. Bulsa paingon sa laing bulsa. Di ba? Diya ragin mo taman. Mga nasa sa loob, nasa sa laman, nasa sa labas. Ang nasa magpasasa sa nasa ng laman. Diya ra mo taman. Dumadalo pa naman sila sa inyong salo-salo. Kauban minato ni. Dumadalo sila sa inyong salo-salo. Ngunit kahiya-hiya at kahiya-hiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Bakit po tinatawag ng bugtong at videos kasiraang puri ang kanilang ginagawa?
Dahil po, ginagamit nga nila ang pangalan ng bugtong at buhay ni Diyos, kaharian ng bugtong at buhay ni Diyos, sugo ng bugtong, pangalan ng sugo ng bugtong at buhay ni Diyos. Pero ang ginagawa nila, sukwahi sa sugo sa bugtong ni Diyos, sa iya sinugo, ison. Nganong mingo kag sukwahi, brother? Tungod kay, ang gusto sa bugtong ni Diyos sa iya sinugo, tanawara, daghan kita mga pwede ikumpara, ison. Dili lang ta. Nani ya? Sa katong unang gibuhat na igalagsoon. Inani lang ta para dili kay tantong medyo sakit-sakit. Si Pastor Lai ni mismo nga imoy ilahang nindot kayo nga proklamasyon sa ilahang doktrina. Si Pastor Lai mi atog tudila igalagsoon. Ming bisita dito sa mga original Back to Christ. Ato siya dito igsoon. Ato siya dito. Agoy among original Back to Christ igsoon di mapasudlos Pastor Lai sa simbahan sa gitawag og mga original. Ayaw pasudla. May nalang gani kay naluoy tong usa ka tawo so gipalingkod dito si Pastor Lai sa bangko sa simbahan. Gipalingkod. Pero sa ingon nila son, palingkod lang na ay lang paminsahi. Na ay bag oron ay lang po pagkanta apel. Kay magunit yung microphone delikado. Ang ilang istorya gison sa ilahang bagong background ni kay gibuhat niya so nga wala man gud to gadala og mission order. Grabe ka mga ang utok iso ba giunsa nila pag radars ng utok nga way klaro igsoon. Diha pa lang nga puntos pamalandong higalagsoon. Ang giluoran sa bugtong ubuyo siya sinugo igsoon, giluod siya atong mga tawhana igsoon. Mao gyapon ilang gibuhat karon. Mura diha ra ta igsoon. Di natin bisa daghan mo na sila pero daghan kay mga nakita na tong mga palpak iso pero kani nga palpak nilang gihimo igalagson mo ni giganahan lang gibuhat nila karon nagreko nakabilib. Bilib ako dito kaibigan kapatid. Bilib ako kaya nga mato pa balik ka igsoon dirita sa kuan. Ngunit kahiya at kasiraang puri ang kanilang ginagawa. Bakit mga kapatid? Kahil gusto nila ang ginagawa na mali naman na hindi ni sinasang ayunan ng bugtong at buhay Diyos at sa kanyang sugo. Diha pala na problema na tanda ko. Galiman ka? Di mo paminsahion, kawa mo gadalag mission order. Amo dito si Pastor Lai, wala paminsahi ito nila, kawa gadalag mission order kasi Ginoo. Basta katulibag-bag. Ikinatutuwa nilang kayo'y kanilang nalilinlang. Ayun. Nalipay lang soon. Sa ilang kalipay, dawa kami sa'yo. Wak ka ilang microphone. Kaya na may bagong doktrina balaon na ron. Ayaw ko ditang si microphone. Ayaw kanta. Nalipay sa Lexon. Sa ilang kalipay ka Lexon. Proud kayo sila silang gugulingon. Nga dili gud mo maka minsay o bisa pagkanta dili. Kaya nga naman Lexon. Wa mo'y labot, wa mo ka abroad. 14. Wala silang hinahanap kundi mga babaeng mapag-aaliwan nila. Wala silang sawa sa paggawa ng kasalanan. Itinutulak pa nila sa pagkakasala ang mahihina. Sila'y mga sakim at sila'y isinumpa. Huy, sao naman lang ikson. Sakim at isinumpa. Mga ulupong. Ano sabi ng bugtong na sugo? Mga ulupong. Sabi ng bugtong at Diyos, sabi ng aklat. Mga kaliwat sa bitin. Ito pa, verse 15. Ito ang pinaka kung sa Bisaya panindot kaayo iso. Tanawara. Verse 15. Lumihi sila sa matuwid, nalandas at naligaw. Bakit kaibigan kapatid? Bakit sinabi ni Apostol Pedro na lumihi sila sa matuwid, nalandas at naligaw? Kama. Nga naman, igalag so, tungod kay, sa gikaingon ko na magbuhat og dili maayong balaod og doktrina nga sukwahi sa doktrina sa bugtong ug buhi nga Dios sa iyang balaod og sugo ni sulat balang kasulatan. Mao na naka bahong anuos sa kalikiya so. Di naman mao igsoon. Kaya nga sinabi natin wala tayong ibang
minimungkahi at binabalita dito sa social media, kaibigan mga kapatid, Bible-based foundation lamang po. Ha? O sa istorya pa sa tong programa sa TV nga, sa to, trabaho lang po, walang personala, berada gid boy. Tinularan nila si Balaam, anak ni Biur, na nagpahalaga sa bayad sa paggawa ng masama. Mahilig na. Bariyan lang ako ni ha. Hatag lang ka, wala problema. Akin ka ngayon. Bayaran mo lang. Ha? Nang malaking halaga ang paggawa ng masama, okay lang yan. Pangayo lang pa sa ilo. Niduta nila eh. Dahil dito siya sinumbatan ng kanyang asno na nagsalitang parang tao upang siya sawayin sa kanyang kabaliwan. Baliw na baliw talaga kayo. Bakit? Kasi yung puso't isipan na nagiging alkontra sa kabutihan, yung mga kasamaang ginagawa natin upang bumaliktad sa tinatawag na katuwiran sa kanyang kaharian. Sino ba talaga ang tumalikod, kaibigan ng kapatid? Yung mga taong ayaw talagang magpasabi ng bugtong at buhay ni Diyos at ayaw nilang sumunod sa kagustuhan ng bugtong at buhay Diyos na isinulat niya dito sa banal na aklat. Kaibigan, dahil dito siya sinumbatan. Sinong nagsumbat sa kanya? Ang asno. Na nagsalita upang siya sawayin sa kanyang kabaliwan. Baliw na baliw talaga sila. Saan sila nababaliw, kaibigan mga kapatid? Sa kanilang mga giplanom. Istoryahe. 17. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig. Kaluod. Mura mong tinubdan nga way gitubod. Bisoon. Way tubig. Gabasa-basa ninyo ang mga ba diya pero way tubig hitabo. So, ano ba itong tubig? Itong tubig ng buhay, kaibigan mga kapatid. Ito po ang banal na salita ng bugtong at buhay na Diyos na tumatagas dito sa ating puso't isipan upang tayo ay mabubuhay magpakailanman. Ang katulad ng mga huwad na gurong ito ay mga batis na walang tubig at ulap na itinataboy ng malakas na hangin. Inilaan na ng Diyos ang kadilibad para sa kanila. Sunod gapon mo, Igsoon. Ganahan mo ka mong propita ha. Mga propita o mga magtutudlong si propita lahi o si matutudlo lahi hala dito mo. Padayon. 18, verse 18. Mayayabang sila kung magsalita. Grabe uy. Kumidyon. Original mi. Indutan nila eh. Karata nila eh. Pila na mo diya. Nindutan. Mayabang sila kung magsalita. Ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ayon. Way mga lami. Sa istorya ba, way lami. Igsoon. Way lami. Igsoon. Mayayabang kung magsalita, wala namang kabuluhan ang sinasabi. Way unod, Igsoon. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga nagsisimula pa lamang lumayo sa mga taong namumuhay ng may kalikuan. Uy, sino ba ito, kaibigan kapatid? Magbago ka na. Dahil malapit ng pagbalik ng bugtong at buhay ng Diyos. Grabe. Ginagamit nila ang nasa ng laman. Kilaliman ka, bahalag sige kasala. Basta mangayon na ka pasaylo. Okay na mo, hatak na ka. Perminti ka, luwas na tadari. May agad ka parusong na. Muna ako umido ako ang dughan nga paminaw sa gibat-bat sa istorya Igsoon sa atong Igsoon nga kaingon siya. Grabe brother. I hope so tunay na tunay yung at purong-puro yung sinasabi mo na galing dito kasi mayroong taong nagsasabi na puro sabi pero yun din sumasama din sa kanila. Mayayabang kung magsalita ngunit wala namang kabuluhan ang sinasabi. Ginagamit nila ang nasa ng laman upang maibalik sa kahalayan ang mga taong nagsisimula pa lamang lumalayo sa mga taong namumuhay na may kalikuan.
Bantay mo ha. Pagbantay. Bantayan nyo ha. 19. Ipinapangako nila ang kalayaan sa nahikayat nila. Subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Ayun! Ha? Bantay mo. Kining ugat sa problema o debate sa hiwi niya propitang labad o pagtuo. Pagbantay yun mo. Kaya nga no. Ha? O sa ingon sa ni Apostol Pedro, ipinapangako nila ang kalayaan sa nahihikayat nila, subalit sila mismo ay alipin ng kasamaan. Bakit, kaibigan mga kapatid? Pagkabutbuton, no? Puros na mo mga saad, ay, saara rin yung tao. Looy pito itong mga tao mga uwat. Pili ito mo kuha na ni, impasta, gihimo na rabatang istoryahing momo. Ha? Sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. Ha? Ugat sa problema? Ito sapagkat ang tao ay alipin ng anumang hindi niya kayang mapanagumpayan. O, mao nang ang doktrina ninyo, maingon dahil mo nga, balag sigad pakasala, basta mga ilaga pasaylo, muhalad lang ta. Basta brother! Ayun, kumutong dagway. Kamo may nagdala og dimalas og ano bitong naghimo mo pultahan paingog impierno sa mga tao nga misunod ninyo mga tulibagbag bunako. Ito pa, nakaiwas na sa kasamaan ng daigdig ang mga taong kumikilala kay Hesukristo na Panginoon at tagapagligtas. Purihin natin ang lisan Dr. Perdes. Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay mas masahol pa sa dati. Uga sa problema! Ha? Problema di munda ko. Kaya gato ba si gato o mo ba nga, okay rin itong kagaway na kamalay, ano? Ato rani ba? Gato o mo? Unsa hinungdan nganong nagpili ang bugtong ug buhi nga Dios nga sinugo sa bugtong video sa mga tao nga gustong musunod sa kabubuton sa bugtong Dios ug morespetong mutahod mahadlok nga musukwahi sa bugtong ug buhi nga Dios tungod kay ganahan gyud ang bugtong ug buhi nga Dios sa mga tao masinugtanon ug matinumanon. Gilaliman ka? Grabe propesiya sa bugtong Dios. Sinulat ni Apostol Pedro igsoon. O sa ingon niya, ang magiging balik ko na to Ngunit kung muli silang maakit sa dating masamang gawain at tuluyang mahulog dito, ang magiging kalagayan nila ay masahol pa sa dati. O, kaya nga nandito pa ang bugtong nasugo, mga masahol pa ko sa hayop. Lalo pa kung wala na. Kung sao na lang. Tomas love will kill you. Ning samot. Igsoon. O sa Bisaya pa, samot. Misamot sa una na pang sinugo sa bugtong Dios mga wawoy mga batasan karon naana mo pamatasang pambansa. Mabuti pang hindi na nila natutuhan ang daang matuwid. Mabuti hindi nyo nalaman yung daang matuwid sa kaharian. Kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila ay tumalikod sila dito. Bakit sinabi ni Apostol Pedro na tumalikod? Dahil alam na nila ang kautusan at alam na nila ang banal na utos ng bugtong at buhay na Diyos, nagpakaalam-alaman lang. Brother, kumusta ka dyan? Eto, nagbuhay-buhayan pa rin. Ito ang mga taong mga kurukongho. Sabi kurukongho, igsoon. Dato na sa mga. Ang mga taong mga kurukongho, dato na sa mga. Mabuti pang hindi nila natutuhan ang daang matuwid. Kaysa matapos matutuhan ang banal na kautosang itinuro sa kanila, ay tumalikod sila dito. Mas maayo pang maghugot mo, matod pa ni Lucas, Galagson, Apostol Lucas, mas maayo pang hiktan yung liog ug galingang bato ug iltambog mo sa tunga-tunga sa dagat, unin mo kaginhawa. Punta sa mga tao, madamay ninyo, mga kulukoy mo dako. Angkop na angkop sa nangyari sa kanila ang mga kasabihang. Ugali ng aso, matapos sumuka, ay muling kinakain ang nailuwa nito. Hoy mga aso! Banal na aso! Santong kabayo! Makinig kayo! May maraming napaaso-aso dito
Ha? Brother, si Kuan ba? Brother, si Kuan ba? Si sister, si brother, si Kuan. Si dagang kilang ipanluwa, igsoon. Pag humagluwa. Ay, talo pa rin. Dili, bitaw. It's a prank, bitaw to. Ikaw ba naman, bitaw, me? Ambot lang ninyo. Ha? At ito namang baboy. Paliguan mo man. Pilit na babalik sa dating lubluban ng mga puti. Ha? Hoy, ano ba kayo? Mahiya naman kayo sa yung mga balat. Ato pa storya sa Tagalog pa. Mahiya naman kayo sa mga balat ninyo, brother. Ha? Mga ugaling aso at ugaling baboy. Sino ba itong mga taong tumalikod na nagiging nag-uugali, nagiging aso at baboy? Ha? Bato-bato sa langit, tatamaan kayo, pwede na kayong magalit. Ay, pastilanan ninyo. Sao na lang kamo pag in-English ninyo, Ikso. Ha? Agoy, sumalangit nawa ang kaluluwa nila. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6 igsoon. Kaya tong oras mag-live pa si Pastor Ben igsoon. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6 igalag soon. Dalaygon kayo ang bugtong ug buhing Dios sa mga Dios nga mao si Ginoong Jesucristo. Sa Hebreo bukas, okay mga kapatid, ito ang may part 2 ito kasi mga 100 pang isang sakong verse ang nakalagay dito. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, ito po ang sabi, mga mga kapatid. Verse 4, purihin natin ang isang bugtong at buhay na Diyos, Jesucristo ng makapangyarihan sa lahat. Sapagkat paano pang magsisisi at manunumbalit ang mga tumalikod na sa kanilang pananampalataya? Paano na? Isoon. Dati, naliwanagan na sila. Nakalasap ng makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumatanggap ng Espiritu Santo. Kani sila igsoon. Grabe ang propesiya sa bugtong ng Diyos. Makalangit na kaloob at naging kabilang sa mga tumanggap ng banal na Espiritu Santo. 5. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos. Purihin natin ang isang bugtong ng Diyos. At nakadama ng kapangyarihan ng Diyos. Kinsa ba ni igsoon? Nani sa sulod, sa unang panahon. Nandito sa kawan ng kaharian ng bugtong at buhay na Diyos, pero tumalikod, kaibigan at kapatid. Bakit? Dahil gustong-gusto nila magiging leader at may power at may eser. Tumalikod, mga kapatid. Nakalasap na rin sila ng kabutihan ng salita ng Diyos at nakadama ng kapangyarihan ng Diyos na lubusang mahahayag sa panahong darating. Verse 6, kapag sila'y tumalikod pagkatapos malasap ang lahat, hindi na sila maaari pang maaakay sa pagsisisi at mapanumbalik sapagkat muli nilang ipinapako sa krus at inilalantad sa kahihiyan ang anak ng Diyos. Luuya yung taon niya, so. Mauna lagi, balik-balikon ba? Wauroy puli. Wauroy mo, giluod, igsoon. Gabalik-balikon ninyo. Ay, dili, brother Roy. Ngano, perfecto ba ka? Perfectong baka, igsoon. Wa mo ko gaingon nga perfecto, igsoon. Sige ito si perfecto yasay, masayo pa magani. Ako pa, igsoon. Pero ang gusto lang sa bugtong ug buhay nga Dios, inani. Once nga gibautismuhan na ka, once nga nakapangayon na gitawag og kapasayloan sa imong gihimong sala, gihugasan na ka sa bugtong ug buhay nga Dios. Ay, balik-balik ka, luod biya. Nag-iingon nga, ginawa nating aso at baboy. Yung panampalataya natin sa bugtong at buhay na Diyos para tayo magiging aso at baboy. Bakit tayo kinumpara ng bugtong at buhay na Diyos ni Apostol Pedro dun sa aso at baboy? Kasi po, yung mga ginawa natin, puri-puri tayo dyan. Tapos, ang ginawa natin, yun pa rin ang kahalayan ng nasa ng laman. Ano ba yun? Kanang gusto na to nga way klaro gyapong lami ba? Lami sa kalibutan pero dili maoy, gusto sa gingharian sa bugtong uboy ni Dios. Nga naman, tungod kay baliktaron man inyong kamatuoran og ilisdag kabutbutan. Mora naka-diferensya na igalagson. Okay? So for the meantime igalagson,
kadto lamang mo'y ato ang gitawag og tun-an karong gabi una galakson tukin na apa si Pastor Ben magla sang sugod na siguro siya galakson og ang tanan kami ang kadungganan atong gibalik sa tong amahan nga pinakalabing gamahanan sa tanan tungod kay siya lamang atong simbawon daigon pasalamatan ipasundayag ang iyang kinghariag pagkamatarong ang iyang bala ang pangalan ug pulong naisulat balang kasulatan galakson mo etong ginawali sa kanunay galakson og siya mo'y tag-iyas to nilumang kinabuhi galakson siya atong daigon siya atong simbawon siya atong pasalamatan o siya ang atong ipasibantog sa tanang panahon sa atong hilumang kinabuhi diya kaniya galakson og mubasa ta di sila mampo galakson basahon nato inyo ang mga comment diri sa commentary section ni galakson okay diri sa pinakaubos ta sugod ta pinakaubos Anita Calotodjo is watching with us Ate Nets ang kapikas kinabuhi sa ato ang buotan nga Division 2 Pastor Edgar Calo na kauban si mga pamilya may gabi dia shout out kanimo Ate Neta Calo Tujo maayong gabi dalay ko ng bugtong videos Elder Renard Ates kauban si kapis kinabuhi Sister Rosita Ribusa o sa mga ulandag pamilya sa naman kay una to dia Hurot Division 2 maayong gabi kanyang tanan ubos sa padumala sa atong butang Pastor Edgar Calo sending heart hug ang atong buutan nga Elder Renald Ates. Ito pa ang sabi ni Pastor Claudio Portalo Busmion. Dili madalag suborno ang Ginoo. Deuteronomy chapter 10 verse 17. O ayan may dinagdag si Pastor Clouds sa Deuteronomy chapter 10 17. Basahin na natin. Bigyan natin ng pansin ito. Deuteronomy chapter 10 verse 17. Ito po ang sabi Deuteronomy di madalag suborno o sa mga bata pa di madala og sabi di madala og kanta-kantahan lang to sa mga bata. Yun nako po 10:17 basahin natin 10:17 okay. Ito ang sabi, purihin natin ng isang bugto at puri Diyos. Kay ang Ginoo nga inyong Diyos sa mga Diyos o Ginoo sa mga Ginoo, ang gamanang Diyos nga angay tahuron, dili siya magpabor-pabor sa iyang paghukom o dili mo dawat og suborno. O nanagson, kung sayop. O nana mo na gusto sa bugto Diyos, straight to the point. Dalay ko ng bugto Diyos. Daga salamat, Pastor Clouds, sa imuhang paghatag niya ini. Sister Melanie Humawan Lula, maayong gabi kay mo sending heart ug matod pa niya puri ng bugtong at buhay na Dios pinasuster mo kapangyarihan sa lahat. Amen. Shalom alikim shalom kanimo Sister Melanie Humawan Lula kauban si mo ang kapikas kanimo Pastor Ramil Tangki Digira Lola o sa imo ang guwapito nga anak. Matupay may gabi mahal na Elder Oliver o sa imong pinanggang asawa Sister Maricel o sa imong pinanggang mga anak o sa tanang nagtanaw sa live. Shalom alikim. Amen. Alikim shalom diya kaninyong tanan dalay ko ng bugto video sa mga Dios nga Jesus Kristo. So pani Word of Truth Elder Renald Ates sending heart kanato igalagson dalay ko ng bugto videos. Welcome Elder Renald Ates. Magandang gabi matupa sa Word of Truth kay Elder Renald. Magandang gabi Elder Bibo iki Birada Gid Boy o sa lahat at sa lahat ng nanonood sa inyong live ngayong gabi. Sa iyong live ngayong gabi. Shalom alikim. Sending prayer. Alikim shalom. Diya kanimo Word of Truth. Elder Renald Ates. Matupa napay sa ingon ni Pastor Claudio Portalo Busmion basig maoy katumanan sa pinadayag 16:13. Ay po kana mo ni ato ang kung ganahan ni Pastor Claudio na siya mga follow-up verse para kanatong tanan ni Galakson. Revelation chapter 16 verse 13. Ito po ang sabi. Purihin natin nag-isang bugtong at puri Diyos. Preso Kristo ng pagkapangyarihan sa lahat. Sa Bisaya version, ito po ang sabi. Unya nakita ko ang tulo ka hugaw nga espiritu nga sama sa mga baki nga migula sa baba sa dragon, sa baba sa mananap, o sa baba sa bakakong propeta. Mga baki. Espiritu, Pastor. Espiritu sa baki. Hindi sa permenti magula. Bakakong propeta.
Ay, dapat sa iloon ta sila sa bugtong buhay ni Dios. Sister Ate Dina Calo, sending heart hug kanato. Shout out kanimo Ate Dina Calo, kauban si mo ang mga gwapito nga mga anak. Dalaygon kayo bugtong buhay sa Dios nga mao si Ginoong Hesukristo nga pinakalabing gamhanan sa nga tanan. Dengan salamat may gabi kanimo Ate Dina Calo. Sa pani. Tuning ko ano Nixon. Ayaw lagdagan ha. Okay. Mo to'y padala ni Pastor Claudio katong pinadiyag sa S13. Ang mga espiritong bakakon ito, espiritus baki. So, pataka kayo kukak, saba kayo sa social media nya, saba kayo mga ambot lang, doktrina asanan kita. Pastor Edgar Calo, mato pa niya, marami silang nilalabag na mga kautusan ng Diyos. Una siya tadyaw na kuno siya, pangalawa leader, propetisa, naglabasan sa mga propeta. Nag-iingat kayo mga kapatiran sa kaharian ng bugtong at buhay na Diyos. Panginoon Jesucristo na pinakamagpangyarihan sa lahat, maulay daghan kayo mga binutbot. Ay nako, pasailoon lang mo sa bugtong buhay na Diyos. Ambot lang ka ang panalangin ay grasya gikan nila ikson. Alejandro Palarion, magandang gabi po. Happy watching. Kauban si mo ang pastor. May gabi kanimo di pastor. Kauban si mo pamilya. Sa mga Palarion family dalaygon ng bugtong Dios ng Jesucristo. Sa pani. Mato pa ni Pastor Elder Boy, unang dahilan bahay sambahan, hindi gagamitin ang yung ikapo. Pangalawa, yung ikapo ginawang ano yan 25 marami kuan okay. Pangatlo, hindi makapasok sa banal na bundok pag hindi pipirmahan ang record book sa kapula. Uy, sao naman ni kautusan ng Pastor Mancio, hindi nakalooban ng bugtong at buhay na Diyos, pero gusto ng pinakamagpangyarihan sa lahat na maulagi nahimo kaugalingong balakod mga pagtulid sa hiwi nga pagtuo. Dugay naman intaw na silang tinunglo braboy, maobitaw na sila pa balin-balhin og lugar kay puro sila palpak mura na mga iro og irong lao. Maobitaw non sa naman ni sa gampo piganahan nila igsoon. Sige, abanti mo riya kay abanti pa mi diri, abanti sa kanunay kauban ang bugtong video sa Dios nga Jesus Kristo. Sister Michelle Lapinig Pangan, shout out kanimo kauban ni Brad Badong sa imong mga anak og sa mga Lapinig family, Lopez Gomez family, Lumbab family og diya sa sa Bonawan, Elder Dante Lapinig, maayong gabi kaninyong tanan diha og sa Magsaysay, Lanao del Norte, maayong gabi kaninyong tanan og diha sa Tanggo, Tag-Ibo og sa akong duha ka ate diha og sa akong tulo ka apo. Tiguang na si Lolo in taon, ang tulo ka apo. Ako ang tulo ka apo diha si Lexen Zebedi, si Calex, si Blessani, kauma sila mga mama ug papa. Kang Erlon, kakuya Erlon Lagko, kang Ate Cheremy, kang Charmily o kang Lily, may gabi dia Kamos, may gabi ikan ikaw ba yung mamag daddy, kang Morning o kang Dodong, may gabi ikan yung tanan dia sa Iligan. Dalay ko na bugtong videos. Okay. Brins Matt, maghanoy maglasang watching with us. Oy, nagtanaw di ako ang uniko iho, ang akong kuya Brins. Kauban siyang mama o kang Bibi Abigail nga palangga ni Papang. May gabi kaninyo. Edgar Nets Calo, Pastor Ed, mato pa niya, magandang gabi po. Aming mahal na Elder Boy, Birada Gid Boy, at sa mga mahal mo sa buhay, at sa lahat ng nanonood sa iyong live mula Luzon, Visayas at Mindanao. Shalom Alekim. Alekim, shalom. Purihin natin nag-isang bugtong at buhay ni Diyos ang lahat ng kapurihan at karangalan at ay para sa bugtong at buhay na Diyos ng mga Diyos Panginoon Jesucristo na makapangyarihan sa lahat. Magandang gabi po sa iyo, Pastor Ed, kasama ng iyong mahal sa buhay at sa iyong mga anak at apo dyan sa Upper Luina, Iligan City. Pastor Benji na Mukatkat watching with us, sending heart. Alang ka na to, happy watching, Pastor Ben, ang ato ang devoted division magnet pastor sa Division 1
na namumuno sa buong Division 1 Luzon. At sa Visayas, Pastor Ed. Division 2 at sa Mindanao, Pastor Claudio Bosmion. Wala sila na. Tulo ang nakatatak. 1, 2, 3, Luzon, Visayas ug Mindanao. Dalay ko ng bugtong Diyos. Dahil gabi ka rin tanan, among mga pinalangga nga Division Magnet Pastor. From Division 1 to Division 3, maayong gabi, dalay ko ng bugtong Diyos. Edgar Nets Carlos, sending heart ug meow. Ana may pirin. Buwi-buwi pa akong Pastor Ed. Pastor Ed, I love you. Pastor Benjamin Katkat, bato pa niya maayong gabi, mahal na Elder Oliver, uban sa imong tibuok pamilya o sa tanang naglantaw karon sa live. Shalom Alikim, na prayer Alikim, shalom. Magandang gabi po, mahal naming Pastor Ben, ang ating mahal na pastor sa buong Division 1. Magandang gabi po kasama ng iyong may bahay. Ed Kers, Orlod Bation, watching with us. Shout out sa mga Bation family. Dalay ko bugtong Diyos. Sa pa niya? Wala man. Okay. Claudio Portalo Bosmion watching with us. Pastor Clouds, kauban si muang kapis kinabuhi na kan. Dise Meras Tegli Buktulan Bosmion. Magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Urihin natin nag-isang bugtong at wala Diyos. Carolina Oraes Labata watching with us. Shout out kanimo Carolina Oraes Labata and family. Magandang gabi po. Dalaygon kayo bugtong Diyos sa Diyos nga mao sa Kristo. Wala to igsoon nigala. So sawa na ko nabasa, ayop nga nabasa na ko tanan ang inyong mga comments sigalagson. So ayaw kalimot igalagson. Mag-inam po ay kita sa usa-usa. Iyan po nato itong mga division pastors, ang atong mga pastor o leader, mga kingdom citizens, atong bawat pamilya. Ug iyan po usab ko ninyo igalagson nga sa kanunay tagaan tag kusog kabaskog may panglawas, grasya panalangin, espiritu gam kaalam, panalipod ug labaw sa tanan, giyahan ta sa balang espiritu gam kaalam sa bugtong obedyo sa Dios sa Kristo. Sa pagtulog ampo, sa pagmataan po, aron sa pagpasalamat sa grasya panalangin panalipod sa bugtong ug buhi nga Dios sa Dios nga Kristo. Kini ang inyong ubos nga igalas kahinan, Brother Oliver Maglasang, kon birala gid mo sa social media higalagson. Ako magaingon kaninyo ang gingarian ug pagmatarong ang gugmag kaluoy sa bugtong Dios magapabilin kanatong tanan. Dalaygon ang bugtong Dios. So sa kanunay galagson, see you tomorrow ug paminawan ninyo ang usa ka awit among ihalad di kaninyo compose arrange sinugo sa bugtong Dios Pastor Lahi para kanatong tanan ug ang pagdaig nato sa bugtong Dios sa Dios nga Kristo kauban ang mga katawhan sa bugtong uboy nga Dios nga Moses Kristo. O Pastor Ben live kung naata, kung naa nag-live karon si Pastor Ben, tune in ta galag sa paghuman niini galag so. Nakita kong leon o kordero, tungot na to, nilansang siya, kinabuhi, ihatag niya, kinabuhi, ihatag niya. Ang mausog na tingog na dunggan ko, o kanya mitutuo ang leon. Nagpadahulog na ang leon, nagpadahulog na. Tapos na ang gubat sa Kalbaryo, daog na. Tapos na ang gahong sa sala, wala na mga anghel na nag-awit sa buwing Diyos nagdaing, ang leon sa Huda naghari na, ang leon sa Huda naghari na. Ang kuluwasan na silyuhan na sa samad, sa kamot niya
Sa krus nakita ta, sa krus nakita ta. Iwali ko ang gugmag kaluoy niya, ang iyang dugo gibuo niya, giwasan niya atong sala, giugasan niya atong sala. Tapos na ang kuwat sa Kalbaryo, daog na. Tapos na ang gahong sa sala, wala na. Mga anghel na nagawit sa buwing Diyos nagdaig, ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Buhatan ka bumuton mo, alam na ko. Abli ang kamot mo sa limbong ikaw. Tagay ko puso kay sa pagduman. Gusto kong mabuhi sumala sa pulong ko. Ibayaw kong kahayag mo sa kalibutan. Tapos na ang kuwat sa Kalbaryo, daog na. Tapos na ang gahong sa sala, wala na. Mga anghel na nagawit sa buwing Diyos nagdaig, ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Mga anghel na nagawit sa buwing Diyos nagdaig, ang leon sa Huda naghari na. Ang leon sa Huda naghari na. Oh God. Igsoon. Oh, ate panihabol. Okay, nalimot tayo igsoon. Pahibalo di ay sa ato magkaigsuonan nga ning ning bisita dito sa atong mga kaigsuonan dito sa Usamis niya pinangunahan sa atong mga division pastor, Pastor Benji, Pastor Edgar o sa atong mga kaigsuonan nga mga nagkalain-lain nga mga division. O kaninyong tanan og sa inyo po pagbisita diri sa Tanggob. Maayong gabi kaninyong tanan og daghang salamat sa inyong pagbisita diri sa amo nga itawag og lugar diri sa Tanggob igsoon. Pastor Ed, Pastor Clouds, Pastor Ben, kaninyong tanan sa mga kaigsuonan ko sa tulo ka division, kaninyong tanan og dalaygon kayo bugtong sa Diyos Mas Kristo. See you tomorrow. Shalom alikim kanatong tanan ni Galakson. Og magampo ta sa pagampo nato nga gitudlo sa bugtong buhay Dios. Ido ko tumaulo, pitong nga mata. Ang bugtong buhay Dios sa mga Dios Mas Kristo, magabantay kanato, magapanalangin kanato, pasidlakon sa bugtong buhay Dios. Iyang namong sa babaw diri kanato, mga maluluyon sa kanato, ipaibabaw sa bugtong buhay Dios, iyang namong diri kanato og maghatag kanato sa kalinaw, pakigdait, tubag sa itong mga pag-ampo, kalipay o kaluwasan, paingon sa gingarian ni walay katapusan. Amen. Shalom alikim. See you. May pahabol, Sister Jen Lobay. Maayong gabi, dalay ko ng bugtong Diyos. Kumusta ko ni Nanay Tena, Kuya Lobay o sa inyong tanan. Dalay ko ng bugtong Diyos. Birada, good boy.